10 sa mahihirap na probinsya noon. Makalipas ang 6 na taon, sa ilalim ng isang administrasyon, ano na nga ba ang mga pagbabago? Biyaheng totoo. Kabuhayang tutugon sa araw-araw na pangangailangan. Yan ang hiling ng isang ginang sa Northern Samar noong 2009 sa susunod noong Pangulo. Pero ang simpleng pangarap hanggang ngayon mailap pa rin. Narito ang biyaheng totoo ni Jay Taruk. Hindi lang isa sa pinakamahihirap na probinsya, malala rin ang gutom at malnutrisyon sa Northern Samar. Nang bumiyahe ako rito taong 2009, kaya nga nang malaman noon ni Hope na makararating sa susunod na Pangulo ang kanyang mga hinaing, nakaaninag siya ng kaunting pag-asa. Tulungan po ninyo kami na mapagawa ang aming bahay. Bigyan po ninyo ang asawa ko ng lambat at bangka. Hi, Hope. Kumusta? Nakikilala mo ba ako? Opo. Tuloy po kayo. Pero sa pagbabalik tanaw namin ni Hope sa kanilang buhay noon, Bakit ka nalulungkot? ang asawa ni Hope, walang regular na hanap buhay. Naalala mo? Matapos ipalabas ang aming ulat noon tungkol sa kalagayan ng pamilya, nagkusa ang Provincial Health Office na suriin ang kalusugan ng mga bata. Hindi naman daw mga underweight yung mga bata. Mayroon lang nearly points na maging underweight. Ang 6 nilang anak, nadagdagan pa ng 2. Tinugunan naman daw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang hiling nilang lambat. Pero ang bangka, Kasi I was informed that already been accomplished yung ating mission kay Mr. Carlito Granada. But finding it out after 5 years, wala pa lang naibigay na bangka. July 9, I really sent my staff early morning to hand over yung ating ayuda. Hopefully, even with the delay of the giving services, sana makatulong sa kanyang panganap buhay. 2008 pa benepisyaryo ang pamilya Granada sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng gobyerno. Pero hanggang ngayon, isang anak lang nila ang bahagi sa programa. Nagkaroon ng error sa data system ng DSWD na dapat sana 3 ang maisasali. Pero ngayon, pwede na magdagdag. Sa pinakahuling tala, kabilang pa rin ang Northern Samar sa Cluster 1 o grupo ng mga pinakamahihirap na probinsya sa bansa. Sa kada 10 pamilya, 4 ang patuloy na namumuhay sa kahirapan dito, kabilang sina Hope. Sa mga pamilyang nabubuhay sa gitna ng mahabang kawalan, pag-asa na lang marahil ang nagsisilbi nilang sandigan. Pero sa mga sagot ni Hope, halos di ko na maaninag ang tunay na kahulugan ng kanyang pangalan. Pag may nagbigay, salamat. Kung meron dumating, salamat. Kung wala, Salamat din. salamat din. Ako si Jay Taruk at ito ang aking biyaheng totoo.